O, ayan, pakinggan ninyo itong balitang ito. Labo-labo na sila, oh. Diyan sa may Congress, nag-aaway-away na yung mga ulaga. Nag-aaway-away na yung mga ulol. O, hirap na hirap silang makakuha ulit nung sindami ng ng pirma para sa impeachment ni VP Sara. Pucha, magkakaroon pa yata ng agawan ng kapangyarihan diyan. O, ganito kasi yan, ganito yan ha. Si Boji D. Ito narinig ko lang to ha, pero alam ko naman na hindi totoo tong narinig ko. Etong si Boji D, tao yan ni Sandro Marcos. Pinatalsik nila yan eh. Kasi talaga ang namamayani dyan, si Romualdez at saka si Zaldico. Yan ang bossing dyan. Ngayon, ayaw magbitiw ni Romualdez. Sinibak, tinrabaho, di umano. Hindi ako nagsabi niyan. Tinrabaho nito ni Sandro na matanggal si Zaldico. Dahil nga, 'di ba may kwento nga, may kulang-kulang yung binigay sa kanyang ayuda. Kulang-kulang yung mga niremit sa kanya kaya nagalit tapos pinatanggal daw. Hindi ako nagsabi niyan. So ngayon, pinatanggal niya ito. Nung tinanggal ito si Zaldico na Appropriations Committee Chairman. Na-check na nito ni Zaldico na ako, delikado to. Putang ina nito mga satanas tong mga to. Yayariin ako ngayon. Yayariin ako nito mga to. Kaya tumakas sa ibang bansa ito si Zaldico. Galit na galit daw. Balitang-balitang galit na galit daw si Romualdez doon sa ginawa ni Sandro na biglang inalis etong si Zaldico. Tapos ipinalit si Kimbo, di ba? Pansamantagal. Diyan na nagsimula yan. Hanggang sa na-pressure na itong si Romualdez na pinaalis na siya. So nung na-pressure na, umalis na siya, syempre utos yun nung pinsan niya, nag-usap sila eh. Nung pinsan niyang tumutulo yung sipon, si Boy Sipon. Nag-usap sila, tapos wala na magagawa. Syempre, pinsan lang kita, anak ko yan. Syempre, ginugroom ko yan para maging satanas ng Pilipinas eh. Yan ang ipapasa ko dyan, ang corona ng mga demonyo eh. Kay Sandro eh. So ngayon, eto na, pumasok na ngayon, biglang yung Boji din na yung pumalit. Eto na, syempre. Ayaw daw ng isang bilyonaryo na nagpopondo sa mga politiko na ayaw sa ginagawa nitong tandem ni Boji at saka ni Kuya Boji diyan sa Batibot at saka nito ni itong si Charis. Kaya ngayon nagkakaroon ng power struggle diyan. Gusto nitong bilyonaryo na mailagay yung kanyang tao diyan sa kamera. Eto na. Oo, mukhang itong si Puno pumuposisyon at mukhang itong si Puno gustong siya yung pumalit doon. Parang siya ang ilalagay na pumalit doon. Sino ba yung na yon? Yung bilyonaryo na yon? Alam niyo na yun kung sino yun. Naging mainit yung bilyonaryo na yon at nabanggit yun nung isang congressman din na matapang. Oo, basta malalim yan, malalim mga bossing. So ngayon nagkakagulo-gulo na dyan sa Kongreso at po China, paano ngayon tong aandar tong impeachment ni VP Sara? Kung dito pa lang sa Kongreso nagkakagulo na kayo, paano pag napunta ng Senado yan? Pagdating ng Senado yan, wala na yan. Lusaw yan, harangin nila lahat yan. Baka biglang sumulpot si Bato, hulihin nyo ko, ulul, nandito na ako. Antayin lang ninyo. Ito, play natin tong balitan to. Kumala sa mayorya ng Kamara, hindi raw sila kontento sa pamumuno ni House Speaker. Jiggy, dismayado nga raw itong National Unity Party o NUP sa pamumuno ni House Speaker Boji D. Kaya pinag-iisipan nilang kumalas na sa mayorya. Ayon nga po kay NUP Chairman at Acting President Ronnie Puno, pangunahing issue nila ang tungkol sa budget. Isa na rito ang hindi pantay na budget allocation o kulang po o halos wala raw inilaan na pondo para sa public works projects. Kalahati raw yung binawa sa budget ng mga distrito ng ilang kongresista. Pera talaga pera na lang pinag-aawayan nyo. No ba? Kasi kayo kayo dyan yung mga nakakatanggap ng maleta-maletang pera po siya, nyo daw, hatiin nyo naman sa lahat. Siguro nakita na, ayan, ganun kalaking pera. Ganun karaming maleta, 805 billion, wala tayong, magkano lang na napakinabangan natin, sila lahat na kinabang, ang laking pera nun. Kaya ngayon, naglalabo-labo na sila, kaya maganda yung, maganda rin yung nangyari na lumabas itong Marines. Nung lumabas yung Marines, nakalagay doon yung mga congressman, na nakatanggap ng ganito karaming maleta. Gulat yung iba, 300 tayo. Ginamit tayo sa pagpirma kay Inday Sara tapos sila lang ang mga nakatanggap ng maleta. Tapos di umano, ito si Trillanes nakatanggap din ng maletang pera. Mabuti pa si Trillanes nakatanggap ng maletang pera samantalang tayo, pumirma rin tayo kay Inday Sara, di naman tayo nakatanggap ng maletang pera.
Ilan lang sa mga kasamahan natin yung nakatanggap ng maletang pera, 300 tayo rito. Ilan ang pirma nakuha ni Inday Sara sa impeachment nun? Higit 300 yata eh. Ay 200 plus. Oh, ganun karami yung napakinabangan nila para ma-impeach si BP Sara. Tapos makita nila po, tangin ang daming maleta, wala man napunta sa akin. Nagkakabigayan pala diyan sa may Congress, tapos hindi man lang tayo naabutan ng envelope tsaka ng paper bag. Aba, hindi pwede to. O kaya ganun siguro nangyayari, naglalabo-labo na sila, pinag-aawayan nila pera, di ba? Kaya very good kayo diyan yung 18 na Marines. Mabuti na lang inilabas niyo yung mga pangalan. At least nakita nila, pucha, etong mga to. Kaya pala bago yung relo nung isa. Yung isa bago yung sports car. May helicopter na isa. Kaya pala isa buong pamilya nagpunta dun sa Amerika o sa ibang bansa, nag-i-snow, nag-ski pa dun. Tangin na, nakatanggap pala ng mga maleta to. Samantalang ako, araw-araw din akong nagpapa-interview, araw-araw din akong bumabanat sa mga Duterte. Wala akong nakuha maleta. Mga suga pa, ayan na ngayon, away-away na yung mga ulol, mga mukhang pera eh. Tulad ni Puno at iba pang miyembro ng NUP, habang yung ilang kongresista na nakipagnegasasyon para sa budget ay nakakuha ng bilyon-bilyon. Nitong Desyembre lang lumabas nga sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na yung distrito ni Speaker D ang may pinakamalaking budget increase ngayong taon. Ito yung budget para po doon sa mga proyekto ng DPWH. Sa kabuuan, umabot sa 3.8 billion pesos yung budget allocation na inaprubahan ng Kamara para sa distrito ni Speaker D o halos triple ang itinaas. Pakinggan po natin itong pahayag. Ayan yung pinakikita ko sa inyo nung nakaraan, di ba? Sa distrito ni Boji D, ang laki ng itinaas. Distrito ni Sandro Marcos, wala namang magkano lang yung kinikita ng kanyang distrito, triple. Yung pondo na nilagay doon, tapos puro ghost project pa. Sa distrito ni Romualdez, ganun din. Wala namang mga proyekto, pero doble yung nilagay nilang pera doon kumpara doon sa kinikita ng distrito na yan. Oh. So ngayon, sabi ko sa inyo, nainggit sila. Laki naman ng allocation nyo, ba't sa amin ang konti? No, so pera-pera lang yan. Mag-away-away na sa pera. Alam mo, money is the root of all evil. At ang demonyo yan. Oo, ang problema, marami silang gustong magmana ng trono ng kasamaan ni Lucifer. Kaya ngayon nagtatalo-talo sila. Dito pa lang sa ibabaw, nagtatalo-talo na sila. Pagdating nila sa impyerno, magugulat ka, magtatalo-talo pa rin yan. Baka nga sa kademonyohan ng mga to, si Lucifer, bumalik na sa langit eh. Doon balik na ako sa langit. Ang bait ko pala. Itong mga to, mga taga-Pilipinas, putang ina nitong mga to, mga satanas pa sa akin eh. Ayoko na. Baka humingi ng tawad kay Jesus yun, bumalik sa langit yun, maging mabait na ulit siyang anghel. Ganon na mangyayari sa pag sama-sama namatay ito, yung mga congressman. Tregs, magtatayo yan ng doon, fraternity doon. Baka pati si Lucifer, kupitan ng mga to. Puno. Kung ikaw rin, bawa, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressmen, di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusan na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para. Ayan. Sa kanila mismo lumabas, mga bossing, na itong Speaker of the House na si Boji D, inuuna niya yung sarili niya. Si Martin Romualdez ganun din. Ito si Sandro ganun din. Ayan si Bongbong ganun din. So sila na mismo ang naglalabas ng mga kademonyohan nila. Dito sinasabi nila na ang pamunuan ng Kamara korap. Kayo pala yung mga korap, ba't naghihiring kayo ng mga korap? Kayo pala yung mga korap dyan eh. Parang sinasabi nito ni Puno na korap si Boji D. Bakit hinihiring nyo si Inday Sara? Unahin nyo munang ubusin yung mga magnanakaw sa hanay nyo. Bago ko kayo tumingin ng ninanakaw ng iba kung may ninanakaw nga. Ayusin nyo yung mga buhay nyo. Ang gulo-gulo nyo na. Dapat buwagin na talaga yung Congress eh. Oo, gawin na lang lahat nito mga servidor na lang sa restaurant. At wala nang congressman eh. Para sa Kongreso. Jiggy, bukod nga rin dun sa hindi pantay na budget, problema rin umano yung mga hindi pa natutuloy na public works projects sa unang quarter ng taong ito. Wala pa raw kasing inilalabas na pondo para sa mga ito. Narito po ang kanyang pahayag. What the heck is going on? Di ba? Kasi nothing is moving on the construction front for the country. To declare everything for later release and bringing everything to zero, at the very least, is improper.
Jiggy, paglilinaw ni Congressman Puno, hindi nila pinipersonal si Speaker D. Gusto lang daw nilang umaksyon ito. Pag-uusapan nga rin daw ng partido kung kakalas sila sa mayorya ngayong darating na session break. Jiggy, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin pong reaksyon si Speaker D sa mga pahayag ng NUP at ni Congressman Puno. Jiggy. At Marian, mauwi kaya sa kudeta itong galawan ni Puno? Jiggy, kung kakalas yung NUP sa House Majority, nasa 40 kongresista yung mawawala sa mayorya. Pero natawa na lang si Puno nang tanungin nga kung may plano silang mag-upo ng bagong House Speaker. 40 lang daw kasi sila at hindi ito sapat para maghalal ng bagong leader sa Kamara. Alam naman natin, Jiggy, na numbers game ang umiiral sa Kamara. Kaya big deal pa rin kung kakalas ang NUP sa majority. Jiggy. At itong bahagi ng itong pahayag ni Puno ay meron kayang kinalaman sa planong impeachment o impeachment ni VP Sara? Jiggy, nilinaw ni Congressman Puno, wala pong kinalaman itong plano nilang pagkalas sa mayorya sa impeachment ni VP Sara. Hindi rin daw sila nakikipagsabwatan sa mga Duterte. Bumoto pa nga raw yung NUP pabor sa pagdeklarang sufficient in substance yung mga impeachment. Nakita nyo na kung gaano kalakas si Inday Sara. Di ba sinasabi ko na yan sa inyo? Na itong mga congressman na ito, mag-aalala na yan sila. Iingay na sila na parang, ayaw namin yan, wag na yung impeachment. Unahin natin yung mga proyekto, unahin natin yung trabaho natin, unahin natin yung ganito. Pagod na kami sa impeachment. Una pa lang, hindi pa na i-file tong impeachment na sumunod. Nagsasabi na yan nagsasabi na yan si Puno na ayaw nila yan. O wala na, exhausted na daw yung mga exhausted na daw yung mga Filipino. Diyan sa diyan sa impeachment na yan. No? Hindi ba, kita nyo na yung Duterte effect. Umi-epekto na. 2026 pa lang paano pag 2027 na? Sabi ko sa'yo, lahat yan, baligtaran yan, putang ina yan. Lahat yan, mga naka-green. Pagka nangampanya yan, lahat yan, mga nakakulay green yan. Kahit na hindi naman tinaas ni Inday Sara yung mga kamay ng mga hayop na yan, putya, lahat yan, puros mga maka-Inday yan. Pag nambudol yan sa kanilang mga constituents, mga Duterte, talagang dun kami. O mga Duterte talaga kami, noon pa. Pero putya, pumirmang mga hayop na yan. So ngayon pa lang, nagkakaroon na ng krisis. Siyempre, itong sinasabi niya na 40 lang kami. Siyempre, naggagapangan na yan. Kukuha na yan sila ng mga kaalyado nila para mapalitan niya ang speaker na yan. Kasi sasabihin nila sino ba yung mga nasama sa maleta? Nasama ka ba? Hindi, di ba? Mantakin mo, na maleta na sila, nandiyan pa rin sila pa rin yung namamayani, hindi sila nagbabahagi. Papayag ba tayo niyan? Di ba? Mga ganun na yan. Yung appropriations, ang pinaprioritize, puro sila lang. Ang pinaprioritize, sila lang. Paano naman tayo? Hindi pwede yan. Kaya ngayon, magkakaroon na yan ng labo-labo dyan, magkakaroon na ng away-away dyan, tapos magkakaroon na ng exposure dyan, magkakaroon na ng pagsabog ng alitan nila dyan, yari na. Hindi sila magkasundo, di ba? Dahil saan? Dahil sa pera.